details, no? Kasi nung nabanggit ni Ombudsman dati, yung statements ho ni former Secretary Bonoan seem to skirt certain issues, certain personalities. Ang gusto natin mag-tell all. Sa kabila ng katotohanan na dahil sa kawalangyaan ng mga bangag administration, lumulutang-lutang pa rin tayo sa baha. Mga Pilipinas, mga Pilipino, palagi kong tinatanong kayo, hanggang kailan kayo mananahimik? Grabe naman yung pasensya ninyo sa mga bangag. Pinagpapasensyahan na nga, napalpak. Kaso linalamon pa ang kaban ng galing sa taong bayan na nakalaan sana para sa mga panahon na gaya nito, no, na maiwasan ang paglutang-lutang sa tubig baha. Ako naman po, 2 taon pa lang akong naninirahan sa Europa. Pero buong buhay ko, 58 years, ako'y nasa Pilipinas. Ngayon lang po natin dinadanas ang ganitong katinding problema sa baha. Dahil ngayon lang po tayo nagkaroon ng ganitong katinding problema sa korupsyon na halos wala na pong napupunta sa proyekto, lahat linalamo na ng mga congressman, senatong at ng Malacanang. Kasalanan na po natin ito, hindi dahil sa tayo nagtatapon ng basura. Siguro kasama rin yan, pero yan ay maliit na porsyento ng problema. Ang totoong problema, linalamo ng mga walang-ya sa Malacanang at sa Kongreso ang pondo para sa flood control, full stop. At ngayong taon nito, sinabi ko nga kanina sa SMNI, yung sinasabi nila na 100 billion para sa flood control, baka yan na insertion lang ng Malacanang. Dahil ang flood control po yan, walang single line entry sa budget. Aabot po siguro yan na 1 trilyon. Yan po ay nakalagay sa PMO Office ng Flood Control ng DPWH. Nakalagay po yan sa mga national projects ng flood control. Nakalagay po dyan sa regional project ng flood control. At sa lahat ng distrito ay meron din po yan mga flood control projects. So sigurado po ako, hindi bababa sa 1 trilyon, sa 7 trilyong budget na hinihingi para sa 2027, nasa yung budget para sa eleksyon, no? Ang pupunta sa bulsa ng mga politiko dahil nga po sa pamamagitan ng flood control, at asahan natin na sa susunod na taon, pareho na naman ang kwento, lalangoy na naman tayo sa tubig baha, magkakasakit na naman tayo dahil sa leptospirosis, magkakasakit na naman tayo dahil tayo ay nababad sa tubig habang nagpapasasa ang mga walang-ya sa Marcos administration, full stop. Pero bago na naman uminit ang inyong mga ulo, hindi ko alam kung umiinit pa ang mga ulo nyo parang kayo wala na parang manhid na kayo sa katotohanan. Ang kahirapan natin dahil sa korupsyon ng taong bayan. Dahil bakit hindi pa kayo umaalma? Ba't hindi pa kayo nag-people power? Nasa kapangyarihan nyo naman mag-people power. Nasa ating saligang batas yan. Kayong soberenyang mamamayan. Kaya nangyari na yan. 2 beses natin pinalaya sa mga walang-ya. Sa ERAP nga ni hindi perang gobyerno ang pinagkakitaan napaalis sa pwesto. Ito pa kaya malinaw na pera na galing sa kaban ng bayan na kinukurakot, ayaw nyo pang paalisin. Kaya habang kayo mulutang-lutang ayaw ko na sanang dagdagan ang inyong hirap, pero isipin ninyo na sa sarili nyong mga kamay ang susi para kayo po ay maligtas dito sa mga abirya na hindi po ginawa yan ng kalikasan. Yan pa ay dulot ng mga kurakot ng mga tao sa gobyerno ni Marcos Jr. Full stop. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. 2 na naman po ang napatay sa putukan sa isang junior high school dyan sa Zamboanga. At di umano, ang baril na ginagamit ay baril ng amanong shooter na namatay din dun sa insidente. At ewan ko po hindi ko naman sinasadya, hindi ko naman hinanap. Pero nakita ko po na yung barilan pala yan ay kinunan pa nung bata na namaril. Kaya napanood ko po yan. Sana naman po ma-take down na yan, no? Dahil hindi naman po fair yan doon sa mga kabataan na nakita doon. No? Hindi ko po hinanap yan. Nagkataon lang na pagbukas ko, naroroon. Pero talagang karumal-dumal po ang pangyayari at ayan na naman ang debate kung ano ba dapat ang gawin para maiwasan yan. Sasabihin na naman nila sa juvenile law, no? Pero sa akin po, tama rin naman ang sinasabi ng ilan na talagang ang mga kabataan hindi pa talaga tapos ang mind development. So kung talagang sila'y parurusahan, habang hindi pa buo ang kanilang mga utak, lalong hindi po yan titino, lalaki bilang matinong mga mamamayan. Kung bata pa lang, ikukulong mo na kasama ang mga kriminal na nasa sapat na pag-iisip. Pero akin lang po, ang tanong ko, bakit nung si VP Sara ang Secretary of Education, wala namang ganitong barilan sa mga paaralan? O ngayong nawala siya sa DepEd, di ba ngayon lang naman nauso yan? Ang mga walang yan, mga dilawan, pinklawan, sinisisi kita Tatay Digong.
Alam niyong mali sa ganyang argumento na si Tatay Digong daw ang nag-encourage ng vigilante-like violence, bakit nung panahon ni Tatay Digong wala ring putukan sa mga eskwelahan? Ang sagot, kasi umiiral yung rule of law. Takot ang mga kriminal, pati ang mga kabataan na gumawa ng kriminal. Di ba? Yun ang solusyon dyan. Magkaroon ng rule of law na ang mga namumuno ay unang-una sumusunod sa batas, pangalawa ay pinatutupad ang batas dahilan para maibalik ang takot sa puso at isipan ng mga kriminal. At ngayong nakikita ng mga kababayan natin na lantaran ng korupsyon, ng mastermind ng korupsyon ay presidente, bakit sila susunod sa batas? Samantala nakikita nila ang presidente, ang kaanak niya, ang pinsan niya, ang mga kaalyado niya ay linalamon ang pondo ng bayad dahilan kung bakit nagdurusa ang ating mga kababayan ngayong panahon ng baha at ulan. Siyempre, sinong susunod sa batas? Pero alam niyo po may isa pang bagay na pagkakaiba kung bakit mukhang walang putukan sa panahon ni Inday Sara Duterte. Kasi nga, siya ay nagkaroon ng intelligence fund. Saan ba ginagamit ang intelligence fund? Ito nga po ay ginagamit para kumarap ng impormasyon, para magsubaybay, para maiwasan ang ganitong mga putukan. Siguro kung nagkaroon ng intelligence fund itong si Secretary Angara, malalaman niya na, meron palang estudyante sa eskwelahan nito ng ama ay nasa Bureau of Customs na merong high-powered firearms. Napakadali naman po niyan. May inventaryo tayo ng mga high-powered firearms. In fact, meron tayong inventaryo ng lahat ng baril at alam natin kung sino mga may baril. So magsisimula ang intelligence gatherers doon sa mga identification ng mga kabataan ng mga magulang ay may mga baril. Dahil saan naman kukunin ng kabataan ng mga baril niya kung hindi sa kanilang mga magulang? Aber, di ba? Yan po ang halaga ng intelligence fund na sa tingin ko, dahil nga dyan sa mga impormasyon na nakalap ni BP Sara nung siya nakaupo, ay naiwasan yung pamamaril sa ating mga eskwelahan. Bukod pa po dyan, meron talaga siyang programa nung siya ay DepEd Secretary. Ito po yung Learners Rights and Protection Office, LRPO, at saka yung Telesafe Contact Center. O di ba? Yung Telesafe Contact Center, napondohan din po atin ng confidential funds dahil wala namang atang line item yan. Yan po yung number na pwedeng tawagan kapag mayroong banta sa seguridad ng ating mga kabataan sa eskwelahan. O di ba? Paano nyo sasabihin na kinurakot ang confidential fund samantalang ang katotohanan ng merong confidential fund na nakakapondo sa mga proyekto para pangalagaan ang seguridad ng mga mag-aaral sa eskwelahan, walang ganitong barilang nangyari. Nang nawala po yan, ayan na, barilan, kaliwa kanan. Hindi na po isolated to, kaya nakakabahala. Parang kabahagi na pang-araw-araw ng buhay ng ating mga bata sa eskwelahan na isa sa kanila ay magkakaroon ng baril at mamamaril sa eskwelahan. Sa dami na pong beses nangyari ito. Hindi na nga po ito nakakashock dahil parang regular nang nangyayari. And yet tayo, bulag pa rin sa katotohanan na siguro tama ang ginawa ni Inday Sara Duterte na gumamit ng intelligence fund nang maiwasan ang ganitong mga barilan sa mga eskwelahan. O kayo, mga dilawan, pinklawan, kailan kayo aamin na siguro importante ang confidential fund dahil itong mga confidential funds ang nakakakalap ng impormasyon para nga maiwasan ang ganitong mga barilan. Sana naman, huwag kayo maging biktima ng ganitong barilan. Ayaw natin mangyari yan. Pero pag kayo yung ngangawa-ngawa na nagkaroon ng korupsyon dyan, isipin ninyo wala pang kahit anong ebidensya na napapresenta sa impeachment court na talaga nung rakot si BP Sara at saka wag naman nating i-deny ang katotohanan ng merong ganyang pondo sa DepEd ay walang nangyaring barilan dyan sa ating mga paaralan. O maiba naman tayo, no? Nagreklamo si BP Sara laban sa Inquirer, laban sa Abante, laban sa Bilyonaryo dahil fake news yung pinakalat nila tungkol sa petsa ng di umanong biyahe niya sa Japan. So, nabago na po yan, alam na Office of the President, pero rineport pa rin nitong mga news agencies na ito. Lahat naman ay pag-aari ng mga tycoons na galit kay Duterte ng fake na mga balita tungkol sa kanyang biyahe. Pero sa akin, ang mas nakakabahala, bakit para bagang yung mga kalabang news outfit ng mga Duterte ang siyang nagkakalat kung kailan at saan pupunta ang Vice President? Siyempre, dun sa press release ni Vice President Duterte, hindi lang niya kinundo na yung pag-fake news ng mga news agencies na ito na pag-aari ng lahat ng kalaban niya.
sinabi rin niya na linalagay ang kanyang buhay, binibigyan ng banta sa kanyang buhay ang ginagawa ng mga news agencies nito kapag winawagayway ang petsa at lugar kung saan naroroon si BP Sara. Bakit? Kasi hindi naman gaya ng presidente na kapag bumiyahe, sandamukal ang PSG. Si BP Sara, lalong-lalo na kung personal niyang biyahe at personal itong biyahe sa Japan, gaya ng mga biyahe niya dito sa Hague, pag bibisita kay Tatay Digong, at most dalawa lang security ang dala niya, wala pang baril. Samantalang ang presidente, kapag nag-state visit, nako, hindi bababa po yan sa 200 na PSG at lahat armado. Dahil under international law, kapag nandiyan naman talaga ang presidente, ang head of state na merong immunity, merong obligasyon ng Estado na payagan na magdala ng enough na security ang ganyang presidente kasama ang kanilang mga barel. So, legal na armado yung mga PSG habang nagbabantay kay BBM, bangag, pero yung hamak na dalawang BPSG ni BP Sara, wala pang kahit anong baril na dala pag siya'y umiikot. Bakit winawagayway ng mga media outfits na kalaban ng Duterte ang galaw ni BP Sara? Ang reklamo ni BP Sara, ilinalagay sa abirya ang kanyang buhay dahil ito ay security risk. Naalala ko tuloy yung isang kaso sa Rwanda kung saan na-convict for crimes against humanity ang isang may-ari ng radio station RTML. Ano ba nangyari dyan sa Rwanda? Well, nagkaroon po ng genocide. Pinatay ng mga Hutu ang mga Tutsis. Hundreds of thousands po ang pinatay na ang gamit ay machete lamang. Ano yung RTML? Ang RTML ay isang radio station po. Parang Inquirer din, parang Abante, parang Bilyonaryo na media outfit. Anong ginagawa nila? Ay ginagawa nila, binobroadcast nila kung nasaan yung mga personalidad na Hutus na talagang nais nilang matarget at matapos ma-broadcast kung nasaan sila, napapatay gamit ang machete yung mga Hutus na ibinroadcast ang lokasyon. Hindi ba katulad din ng ginawa ng RTML ang ginagawa ng mga media outfits na laban kay Duterte kapag winawagayway nila ang galaw ni VP Sara, gayong alam naman nila na hindi hihigit sa dalawa na wala pang baril ang security ni VP Sara kapag siya ay umiikot. At hindi ba minsan na nagsabi itong si Lisa Tanas sa interview pa niya kita Berna na napakadaling solusyonan ng kanilang mga kalaban. Marami siyang mga Romanians na alam na po pwedeng bigyan ng solusyon ng kanilang mga kalaban. Ibig sabihin, hindi ba binobroadcast ng mga kalabang media outfit ni Duterte ang kanyang whereabouts dahil gusto nilang talagang may masamang mangyari sa pagkatao ni BP Sara? Hindi po natin maaalis yan. Kasi personal nga yung biyahe. Bakit kinakailangang iwagayway kung saan siya pupunta? Personal po yan. Wala tayong pakialam dyan, gaya ng di natin pinakikialaman ang personal nilang mga buhay. Dapat ang pakialaman lang natin yung mga aspeto ng kanilang buhay na may kinalaman sa kanilang papel bilang public official, gaya ng kung sila ay nangungurakot, kung sila ay nambubuhay ng mga rangya beyond their salaries, no, and their expected lifestyle. Pero kapag binobroadcast mo, pati ang mga personal na lakad, at alam mo namang si Lisa Tanas ay nagsasabing meron siyang mga bayarang mga Romanians para yariin ang kanyang mga kalaban, hindi ba binobroadcast mo at parang sinasabi mo, sige, tirahin nyo na yung Vice President na yan. At ako po talagang ang Vice President BP Sara Duterte ang numero unong balakid sa kagustuhan ng mga Marcos na magkaroon ng Marcos Forever. Marcos 2.0 ang tawag okasyon kung saan nilang ibinroadcast. So, kung may mangyari kay BP Sara doon sa lugar na binroadcast nila kung saan siya pupunta sa isang personal na trip, tingin ko po, hindi rin mawawalan ng pananagutan yung mga broadcast outfit na nagwayway kung saan siya pupunta. Wala pong pagkakaiba yan. Dahil sa ating umiiral na batas naman, kahit sino na may gawain na nagdulot ng danyo sa iba, ay merong responsibilidad doon sa naging biktima ng danyos, no? So kung yung pagwawagayway ay nakatulong para isulong yung maitim na budhi laban kay BP Sara na patayin si BP Sara, natural magkakaroon ng pananagutan yung mga media outfit na nagwagayway kung nasaan siya. Hindi ko po sinasabi may krimeng ginawa ang mga outfits na yan, wala pa po. Pero wag yun nang antayin na umabot pa sa punto na may aberyangang mangyari kay BP Sara dahil lamang sa pag-anunsyo ninyo kung nasaan siya.
Alam nyo kung yan ay public trip, siyempre may karapatan ng taong bayan dahil pondo ng taong bayan nagbabayad. Kaya nga hindi po pwedeng isikreto ni Bangag ang kanyang biyahe na opisyal dahil tayo nagbabayad niyan. Pero may mga pagkakataon, gaya nung nanood siya ng F1 sa Singapore, nagamit naman niya yung private jet ng Pilipinas, hindi private jet pala, yung presidential plane na binili ni Tatay Digong papunta ng Singapore. Siyempre, mabubwisit din tayo at may pakialam din tayo para tanungin, ano ginagawa mo dyan sa F1 na yan? Kaya nga ginagawa nila, humahanap sila ng rason na kung kunwari, kabahagi yan ng trabaho niya, gaya ng paghihikayat ng mga tao mamuhunan sa Pilipinas habang nanonood ng F1. Alam naman natin na pwede naman gawin niya kahit kailan. At saka ngayon, record low ang foreign direct investment. Ibig sabihin, wala naman siya naiinganyo ni isang investment dyan sa kanyang mga biyahe-biyahe kung saan-saan. Diba? So malinaw po huwag magrereklamo yung mga rineklamo na talaga ni VP Sara na mga news outfit na nagpakalat ng fake news tungkol sa kanyang biyahe at 3 in-identify niya. Teka tignan natin kung sino-sino yung mga in-identify niya. Alam ko ABS-CBN tapos Abante, tapos Bilyonaryo. Yun ata yung in-identify niya. No? Di ko sinasabing may kasalanan sila. Wala pa silang kasalanan. Pero ang tanong, bakit nga unang-una fake news ang kinakalat nila dun sa petsa dahil meron naman talagang updated na yan. Pangalawa na yan Gaya yun nung una na sinabi na pupunta sa Hague si VP Sara on a certain date, nabago naman pala, no? So bakit gano'n, no? At pangalawa, bakit kinakailangan sabihin ang mga pribadong mga biyahe na siyang nagbibigay or pwedeng maging sanhi ng danyo sa seguridad ng Vice President. Gayong ito naman ay pribadong mga biyahe na hindi na dapat pinaghihimasukan. Dahil ba gusto nga talaga nilang magkaroon ng sakuna sa buhay ni VP Sara. Wag naman po Kaya nga po sinasabi ko, pag personal na trip na yan, dahil alam naman nating walang kakayahan si VP Sara na protektahan ang kanyang mga sarili, dahil ang kasama lang niya ay 2 VPSG na wala pang baril, pwede ba, wag yun ang paghimasukan. Personal trip nga yan Pag pinaghimasukan nyo pa yan at minangyari, baka magkaroon pa kayo ng pananagutan. Baka lang naman. Dahil yan ay matter of evidence na yung tao, kung meron man, na magiging dahilan ng sakuna sa buhay ni VP Sara, pumunta sa lugar na yon dahil sa pagbo-broadcast ng mga media outfits. Kinakailangan patunayan naman yan para sila ay magkaroon ng pananagutan, no? Ang unang implication politically, nga ina-accuse na nga sila at ang administrasyon ng tinatawag mong bending the law to their side and to their advantage or kung saan convenient. Politically convenient for the administration and its allies, which is very glaring naman in this regard. Alam mo yun, napaka-glaring din talaga ng maniobra, politically na maniobra kanina sa Senado kasi, Senator Cayetano was objecting, may i-explain niya yung vote niya, pero ang sinasabi, talagang kinakat siya magbubutuhan muna sila before ka pagsalitain. So, ibig sabihin, nakaplano siya, may script siya from the start. They're following a script. Kasi kung walang script, bakit ganun ka, alam mo yun, tsaka I don't know, I just feel that there was really something wrong with the proceeding na para bang it should be the reverse. You explain why you're opposing before you even go for voting. Kasi there's no point na papagsalitain mo siya tapos nangyari na yung voting. So, yung implication na binabato sa administration at sa ibang mga politicians, even some senators na they're bending the law to their advantage and to their side and circumventing the provision of the Constitution, even, the intention of the framers of the Constitution was very glaring at that point. So, ang dyan, impact sa mga Pilipino is a question na first day pa lang ba, magkakaroon ba talaga ng political legitimacy itong proceeding na to, impeachment trial, kung sa first day pa lang, problematic na dun mismo sa pag-i-elect ng tinatawag mong presiding officer. But nonetheless, wala tayong magagawa kasi they already have, the elected presiding officer. On the other hand, katabi niya ang Senate President. So ang tanong ko ngayon, Attorney Harry, ano na ngayon ang magiging papel ni Gatchalian? Ano ba siya doon? Siya ay Miron, dekorasyon. Dekorasyon Pero siya alam mo, doon.
Oo. Oo, na parang Tama ka dun sa sinabi mo na talagang nanaig ang politika. politika yun. Samantalang malinaw ang nakasaad sa saligang batas, no? Na Hmm. dapat it goes without saying na kapag ang ini-impeach ay ibang opisyales bukod sa presidente, si Senate Hmm. President talaga ang dapat maging presiding Oo, officer. At magpe-preside. binasa naman paulit-ulit ni Alan at ni Pia ang probisyon ng Jurisprudence. yung journal, no, ng Constitutional Commission na binaliwala. Pero ang tanong ko sa iyo as a political scientist, ano yung implication na parang malinaw naman na talagang kinakailangan yung Senate President ang presiding officer in a both political and judicial proceeding, pero pinilit nila na ang gawing Senate President ay hindi abogado, no? Kaya naging dahilan na kinailangang maghalal pa sila ng abogado as presiding officer. Ano yung political motivations behind that, tingin mo? Sa akin, ano yan si Gatchalian, ang ano nila, ginawa nilang Senate President kasi mas less controversial. Pero behind the scene, ang gagawin nilang, ang presiding officer is si Escudero kasi they need someone na seemingly would be justifiable kasi lawyer nga naman si Escudero. So hindi mo rin pwedeng sabihin na there is something wrong or there's hocus-pocus sa ginagawang impeachment trial precisely because you have a competent quote-unquote presiding officer who's a lawyer, and at the same time naman may experience din siya sa impeachment trial kasi naging part siya previously ng mga impeachment trial na naganap. So parang they're trying to package it in a way na ang optics is magkakaroon ng tinatawag mong legitimacy ang the whole proceeding by having a lawyer senator na presiding officer. However, ang problema dyan kasi, when you talk about political legitimacy, it has to have basis. Yun ang tinatanong ng mga tao. Kung gusto mo si Escudero pala or a lawyer, bakit hindi siya ang inelect ng Senate President? Pumunta ka kay Gatchalian dahil ba controversial si Escudero kasi lumipat ng kampo and then there's supposed to be a case filed against him which is also plunder. Ganun ang question ngayon. So, in terms of political legitimacy ng whole proceeding, that is already a question na nandun sa, in the minds of the Filipino people and even other people na nanonood. Kasi I think, hindi lang mga Pilipino nanonood sa impeachment trial Tinututukan din yan ng ibang mga countries. Kanina nga, I had an interview with RT. Imagine mo, katatapos lang ng impeachment trial, they asked me already to be on board live. Ibig sabihin, maraming bansa ang nakatutok sa Pilipinas. So, dun sa first day, may question ka na of political legitimacy. So, mayroon ng dun sa utak ng mga tao. So, hindi natin alam. Pero sa akin kasi, I think they're really trying their best to make the whole proceedings, seemingly there's legitimacy to it na hindi siya political persecution by having someone who can possibly, be the presiding officer kasi may alam siya sa parliamentary procedure. Alam mo yun, kasi parliamentary procedure ang kailangan mo dyan na kabisado mo. Pero to be fair with Escudero kanina, Attorney Harry, okay naman ang kanyang trabaho. Medyo okay naman. Wala pa namang hindi kaaya-aya. At saka, I think one thing that I actually agreed on na sinabi ni Escudero is yung threshold na to convict the Vice President, you need 16 votes because because of the Article 21 na sinasabi na 24 senators nga naman talaga ang composition ng Senado. And even the Constitution is very clear on that. So that one, I was quite happy to hear from him na ganun ang sinabi niya. Pero ang tanong kasi, mayroon ako diyang medyo caveat kasi open-ended din ang sinabi niya na we'll discuss later about the issue ng ibang senador na wala sa floor. Ang titignan nila yung rules kung anong pag-uusapan nila as yung colleagues. So parang sa akin, ano ba ito? Subject to negotiation pa rin ba yung 16 as threshold? Kasi meron ganong klaseng parang ganon ang basa ko Oo. Well, alam mo, nakita naman natin kanina
kung bakit sinasabi nila na sui generis itong impeachment, it's neither political nor legal. Kasi in the end, the issue of whether or not ang presiding officer ay dapat ang Senate President, pagamat it is a legal issue, naging political ang kasagutan nila based on numbers. No? They really voted on party lines. No? Majority Party lines, very versus obvious. minority, 13 and 8. No? Kasi yung dalawang miyembro ng minority ngayon ay nakakulong. No? Si Senator Jinggoy, Tatlo. si Senator Marcoleta, at saka nagtatago itong si Senator Bato. Bato. Pero ang caveat ko lang sa kanila, there are limits. Kasi alam mo, kami nagsampa ng kaso nung ina-attempt nilang impeach si Chief Justice Davide at nanaig kami. At ang sinabi namin, bagamat the Senate is the sole judge of impeachment trials, still, yung pag-conduct ng trial must be pursuant to the Constitution. At Correct. dahil nga bago na ngayon ang probisyon ng ating saligang batas na the Supreme Court has the obligasyon na ipawalang bisa ang kahit anong gawain ng ibang sangay na gobyerno kung ito ay labag sa saligang batas at labag sa mga umiiral na batas. So bago na ngayon ang ating definition ng judicial power. Hindi ibig sabihin na palibasa sole judge ang Senado, hindi na sila po pwedeng reviewin ng ating Korte Suprema kung ang gawain nila ay labag sa saligang batas. At sa tingin ko, tama naman na nagbigay babala na itong si Alan Peter Cayetano na talagang mali ang ginawa nila, labag sa saligang batas at po pwedeng mapawalang bisa yan. So anytime I expect the minority bloc to go to court on the issue of presiding officer. Pero balikan ko naman yung may sinabi ka kanina na habang nagsasalita sila about the qualifications of Cheese, lidabas ni Alan Peter Cayetano yung katotohanan na binuksan ang lahat ng bank accounts at mga tax statements ni Cheese Escudero in connection also with plunder, no? Why do you think that was important na biniring out yan ni Alan at talagang pinigilan siya ni Sherwin Gatchalian from pursuing that point? Oo, kasi parang strike daw yung statement na yon sa Bakit sa records. tingin mo? Ayaw nilang kasi naman, kasi ito nga yung sinasabi ko. Malinaw naman kasi kung ano ang problema kay Escudero at ano ang perception ng mga tao sa kanya. Sabi ko nga, 'di ba, politically, nung una nasa minority siya. Okay? Kakampi niya itong Senator Marcoleta, parang Villanueva din 'yan eh. Then at the end of the day, because may seemingly haharapin siyang kaso, bumaliktad at biglang umattend doon sa nangyaring Senate session na kung saan na kuditas naman si Cayetano. On the other hand, mayroon talaga siyang alleged ng impeachment trial na kung saan ang kanyang imahin is also questionable precisely because supposedly he should be facing a plunder case as well. Pero siya na ngayon In other words, mayroon kang alam mo yung imahin na hindi okay na para bang iyan ang ating presiding officer. In other words, paano ka mag-preside na one of the grounds for impeachment? Wala kang moral ascendancy. That's the right word. Okay, yung aspect of the moral ascendancy, di ba? Kasi the presiding officer in a very critical, sensitive impeachment trial na may kinalaman sa isang napakataas na opisyal tulad ng Vice President Sara Duterte, for it to be very believable, legitimate, and acceptable and to every party concerned, including the Duterte side, the Marcos side, and all sides, you need to have a presiding officer na hindi tainted ng any kind of allegation, especially when you talk about corruption. And Cheese Escudero, I'm sorry, Senator Cheese, but you are being tainted with all of this. Well, it's an allegation and it should be proven in court. But yun ang problema dun, yung imahin na yan, nandyan nakatatak. So, ang mga tao nag-isip, ano ang catch, ano ang negotiation with the admin, ano ba talaga, bakit nga ba siya? Andyan naman si Gatchalian. Nagpa-elect si Gatchalian, tapos hindi pala niya kayang mag-preside dun sa sa impeachment trial. Nakapagtataka rin na hindi umalis sa podium si Gatchalian. At dalawa nga sila, di ba? Which reminds us of the impeachment of ERAP na dalawang nakaupo, si JPE at saka si Chief Justice Hilarion Davide.
Pero the point nga is, under the Constitution, mangyayari lang yan na dalawang nakaupo sa podium kapag ang ini-impeach ay presidente. Pero Ito, Vice nagpumilit na itong si Sherwin ay nasa podium as if they are anticipating a Supreme Court decision na kinakailangan ang nagpe-preside ay ang Senate President. At siguro ang sasabihin nila, nandun din ang Senate President nakaupo, bagamat siya ay palamuti dahil ang talagang nagpe-preside ay itong si Senator Chis Escudero. No? So ano Now, sa puntahan naman natin. circumventing technicalities, no? Technicalities ang ansira nila dyan. Anticipating kung ano yung sasabihin ng Korte Suprema. Puntahan naman natin yung issue na dapat bang sumipot si Sara Duterte dahil may arraignment, no? Abay, ako'y nagtaka nung sinabi nung Jervil Ruistro na kinakailangan umapir daw itong si Sara Duterte dahil kinakailangan siyang i-arraign. Abay, sabi ko, saan bang planeta galing itong si Jervil Ruistro? Bakit niya naisip na isang impeachment is a criminal case na merong arraignment, no? Ang sabi lang ng rules of the Senate is the rules of court will have suppletory effect, pero hindi naman sinabi ng saligang batas na ang impeachment will proceed as if it is a criminal case na merong impeachment, no? Ang nababanggit lang sa saligang batas kinakailangan mag-file ng articles of impeachment at kinakailangan sumagot ang presidente, no? O kung sino man yung nai-impeach. Walang sinasabi na arraignments. Ang kaya nakuha ni Jervil Ruistro yung pagpilit niya na dapat sumipot si Sara Duterte dahil siya ay dapat ma-arraign. At syempre, kaya gusto nila na arraignment na babasahan ng mga charges para mapakita na parang kriminal na si Sara Duterte, no? At na binabasahan bago maglitis, no? So talaga naman buti na lang may enough sense naman itong si Chis, bagamat merong lamat ang kanyang pangalan, hindi lang dahil siya ay baliktarin, kundi siya mismo ay meron din lamat yung kanyang integridad pagdating sa graft and corruption, mabuti na lang tinupad niya yung sabi ng saligang batas na wala talagang arraignment. Pero ikaw, bakit importante sa mga kalaban ni VP na personal siyang dumalo dito sa paglilitis? Sa akin kasi, I understand the strategy and the constitutional right of the Vice President when it comes to this. Mayroon siyang may counsel, mayroon siyang mga lawyers, there's a defense team, and I think they're very competent, Attorney Harry, sa kanilang trabaho at anong gagawin nila. At alam nila kung bakit nandyan sila, at feeling ko naman for the longest time, inaral nila itong impeachment, articles of impeachment at paano didepensahan si Inday. Well, ang sa akin kasi, nasa kay Inday talaga yan. Kung gusto niyang mag-appear anytime, hindi naman kailangan na first day, no, of trial or medyo mahaba-haba itong trial. Hindi ko nga alam kung kailan naabutin to kasi ang defense gusto niya mabilisan, which is good. Sana mabilis, fast track. Pero I think ang strategy ng kabilang parlor i-drag in nila ito. Kasi ang sabi nga ni Gatchalian, baka umabot ng 7 months. Sabi ko, ano na to? The-drag nila yan para umabot ka dun sa 2027, which is malapit na ang preparation for 2028 election. So it's a political move. That's a political strategy on their side. Sa akin kasi, to be very honest, kung ako lang ang tatanungin, but of course, this is my personal opinion, and I respect the Vice President, whatever she decides, at ano ang makakabuti para sa kanya at sa defense team. Alam nila ang ginagawa nila. Pero sa akin kasi, hindi man ngayon, maybe in a matter of time, I would still, hindi dahil sa kung ano pa man na rason, pero kung ako lang the Vice President should try or should at least appear and, directly answer the questions, not necessarily for anything, kasi ganito lang yung kasimple. The other side, yung gusto ni Ruistro kanina is pahiyain ang Vice President. Kasi para nga namang criminal proceeding siya na babasahan ka ng kung ano-ano mga charges sa'yo. So in a way, that kind of optics is
politically, papahiyain nila para makita ng buong mundo na, tignan mo parang ang image na lalabas guilty na. Kasi hindi naman lahat ng, hindi lahat ng tao naiintindihan yung legal proceeding na kapag binasahan ka, it doesn't mean na guilty ka na. Kasi ang due process is proven innocent until guilty, pero mahaba ang trial. Pero yung iba kasi, optics ang hinahabol. So ako, I agree na hindi pumunta ang Vice President, but nandun ang kanyang mga a defense team to represent her and to defend her. Pero sa akin kasi, if in any case lang, there would be an opportunity for her to appear, but to answer or even to deliver a statement to everyone sa Senate impeachment court na maririnig ng buong Pilipino at ng buong mundo, even that moment of delivering a statement in that impeachment court, tapos pwede na siyang umalis or let the defense team handle everything, I would welcome that. Not necessarily to answer question, I really. differ, no? Iba tayo ng pananaw dyan. Sa mulat-mula, talagang pinoportray nila na kriminal itong si BP. Kaya nga gusto nilang umappear sa isang arraignment, no? Para patunayan na ang nangyayari isang kriminal na paglilitis laban kay BP. Pero wag natin kakalimutan, hindi nga ito criminal case, and the burden of proof is the prosecution. On the So side ako, of the prosecution. if talaga namang matapos sila magpresenta ng ebidensya, tingin ko naman walang saysay mga ebidensya kasi karamihan ay mga bagay-bagay na nangyari nung hindi pa siya Vice President o di naman kaya mga ebidensya na pinagbabawal ng batas na isa publiko, bakit siya haharap? Kasi kung hindi naman mapatunayan ng mga paratang ng mga prosekusyon, hindi na talaga dapat siya humarap para malinaw na talagang paninira lang ang ginawa nila dito sa impeachment, no? So, Sa atin kasi, anyway, hindi sila Attorney Harry, nagtangka ngayon, no? Hindi sila naging matagumpay na palabasin na kriminal si VP Sara kasi hindi nga sila pinabigyan na wow, arraignment ang hinihingi. Criminal case ang akala nilang linilitis nila, no? Which is pursuant to their script na kriminal itong si VP Sara. Kasi part yun ng optics nila eh. Pero sa akin naman kasi, not necessarily ngayon. What I'm saying, kasi ito yung gusto nila. Kasi usually sa criminal proceeding sa court, hindi impeachment, ganun na nangyayari. First trial, kasi criminal case, binabasahan, tapos andyan yung na-accuse, andun yung mga lawyers. Kasi ilang beses na ako naka-experience ng ganito eh. So sa akin kasi, not necessarily on that point na alam mo yun, i-ask ng question or yan, first day. Sa akin, ang gusto ko lang makita is she will be there to deliver, parang sampal ba? Deliver a speech saying what she wants to say and then after that, okay, thank you, my defense team will handle everything, goodbye. Well, anyway. Bahala na kayo dyan, Puntahan naman natin, Prof. Pero hindi ko alam kung pwede yun, ha? Puntahan man natin, Prof. Ana, kasi I have to go at 10 minutes after 10, no? Puntahan natin yung order ng presentation ng evidence, no? Ang order of presentation ay yung banta laban sa buhay ni Presidente. Una nilang papatunayan di umano. Pangalawa, yung pangungurakot daw, pagdidiskalpo ng confidential funds, Article 1. Tapos yung bribery, yung panunuhol sa mga empleyado mismo daw ng DepEd. At pang-apat, yung unexplained wealth. No? Ang aking obserbasyon dito, bakit kasi hindi nila sinunod yung articles of impeachment na i-file nila? Kasi normally, ang significance ng yung order of the articles of impeachment ay yung so you start with your strongest foot, your strongest case, no? And end with your weakest, no? Kasi sa totoo lang, pwede na after presenting all the evidence for one charge of impeachment, pwede na magbutuhan. Wala kasing impediment doon kung guilty or not guilty based on charge 1. Kasi kung mapatunayang guilty ka na sa isang charge, hindi na kinakailangan magpatuloy, no? Kasi pwede na maging basihan ng decision yon. Hindi naman kasi required na pruebahan lahat. Pero ito, the fact na hindi nila sinunod yung order by which they filed the articles of impeachment, talagang makikita mo na in the beginning pa lang, sa simula pa lang, hindi sila sigurado kung anong pinakamalakas na kaso nila laban kay VP. Ngayong sinabi nila ng unang articles of impeachment na popruebahan nila ay grave threats, siguro iniisip nila napakadali na patunayan yan dahil patutugtugin lang nila yung video na sabi niya na papapatay ko ang presidente at ang kanyang may bahay. Na ginawa nila
doon sa House of Representatives nung sila ay nag-hearing. Pero tayong dalawa, nandun tayo sa broadcast na yon, alam naman natin na pinutol ng House Committee of Injustice yung video at hindi ipinakita yung konteksto na sinabi lang naman ni VP na kapag siya ay pinatay, meron din siyang kinausap na patayin, no? Which is a May threat condition subject yun, to a condition which is not a threat, no? Now, tapos they end up with unexplained wealth. Parang ibubulaga nila yung taong bayan. Parang inaamin nila na itong Articles 2 and yung Article 1 na confidential fund at saka Article 3 in bribery, pwede na nilang i-forgo yan kasi parang hindi importante sa kanila. So they start with what they think is the easiest to prove and they end with what they think is bombastic. At dahil sa tingin ko, hawak nga nila yung mga AMLAC documents na di umano bilyones daw, bagamat lumalabas ngayon na ang BPI went on record to say na talagang merong glitch, no, computer glitch na hindi bilyon-bilyon yung pera na nasa account ni Mans Romulon, no? So ikaw, your thoughts, Sa akin tama kasi, ba itong order? oo. Tama ba itong ganitong order? Sa akin kasi nagtaka din ako, Attorney Harry, nung sinabi na ni Escudero, si Escudero actually, di ba? Yung Senate Nagtanong presiding siya, officer. tinanong niya kung ano yung order na by which Yung they will... order, di ba? Pero sabi niya, okay, let's proceed based doon sa order na sinasabi ng prosecution. Sa akin kasi ganito lang. Ang tingin ko dyan is ganito. Ang number 4 kasi, they have the evidences already. Kasi they actually, lahat na nandun sa press con na yon, pinatawag nila eh. Kasi nagkaroon ng NBI investigation ng dati. So, pagdating sa ebidensya, quote-unquote, na tinatawag ng prosecution na evidence, kasi pinapatawag nga ang NBI eh, meron sila mga ina-interview. Kasi I was one of them eh, na pinatawag ng NBI kasi nandun ako as a columnist ng Manila Times eh, kasi na mag-observe kung ano nangyayari sa press con. So, meron silang hawak na kunyari alleged nilang ebidensya on that, na ipapalabas lang nila yung video, which in fact, ang sa akin nga, tinanong ako dyan eh, ng NBI, ano daw ang napanood ko ba? Well, I was there as a media personality to gather evidence. Kaya nga 'di ba, ang sinasabi nung lead counsel, fishing expedition. Kaya hinuli nila yung wala pa silang matibay at kailangan nilang i-check kung gagana ba ang mga hawak nilang ebidensya doon sa dalawa pang impeachment article na hinuli nila kasi they are not even, I think, confident if they really have evidences na magpo-prove dun sa dalawang articles of impeachment na nahuli na naging 3 and 4. Pero yung inuna nila, yung medyo mas madali, na sabihin nila may ebidensya sila. Kasi nga, well, ilan ba ang pinatawag ng NBI to investigate dun sa video? Lahat ata ng media people na nag-attend dun sa press con, pinatawag nila and they will use it. But what can they use out of it? Kasi sa akin, I was asked by the NBI na, sabi ko, I don't know kung paano ko i-explain yan. Sabi ko lang, I don't know. I really don't know because I'm just there to observe. And then, wala nga akong nasulat dyan eh. Kasi sa akin, talaga, it's if may if ang nakalagay doon, if. So sa akin, inuna nila yung kaya nilang pangatawanan, quote-unquote ha, kasi mayroon nga silang tinatawag na ebidensya on their side. However, yung supposedly na ang laman ng kanilang contention, bakit nila gustong i-impeach si Inday, is actually from the very start, kahit nung una pang impeachment na articles of impeachment na hindi natuloy ng 2025, itong misuse of confidential funds at saka itong bribery, unexplained wealth. Pero feeling ko kasi itong dalawa, dito sila kabado I think because kahit anong sabihin nilang brabado na they have the evidence, I don't think it's solid eh. Kaya sila hinuli kasi kailangan nila ng oras to even try to check kung ang meron sila talagang mag-stand in terms of scrutiny. So yun ang tingin ko. I differ. Ang feeling ko, gusto nila i-shock ang publiko with the unexplained wealth. Maski magiging nilang presentasyon para mag-stick sa utak. Mag-stick sa utak ng taong bayan na kurakot nga itong si BP Sara, no?
Miski sinabi na ng BPI na mali yan, computer glitch yan, ang gusto lang nila is the visual and the impression that they end their presentation by saying na kurakot itong si VP Sara. No? Kaya nila hinuli yun. Miski alam nila na wala silang ebidensya kasi yan nga ang contentious issue. Magagamit ba nila yung mga AMLAC records? Magagamit ba nila yung mga BIR? So quickly, let's go to the BIR. Pinabalik ni Cheese Escudero ang BIR, and it's because under the law, you cannot divulge it without a court order, or may pangalawa ha, legally speaking, either a court order or approval of the president na nangyari when Corona was impeached. It was Noynoy Aquino that signed the authority for the BIR to reveal the BIR documents to the impeachment court. Dahil parang hindi sapat na impeachment court lang, no? Kinakailangan magkaroon ng approval ng president. Ngayon, pinabalik ni Cheese Escudero, which in my mind is yung acknowledgement na hindi magagamit talaga yan ng impeachment court without the president's approval. Kasi meron ng president yung impeachment na inokiyan ni Bongbong Marcos. Kaya pinabalik muna niya dahil hindi naman sigurado kung papayag nga ang presidente na ma-reveal yan. No? So, ano sa tingin mo? Alam mo, in the first place, the BIR tax returns will not prove anything other than they exist and that certain incomes were declared at ang relevant lang dito 4 years of being vice president. No? Yun lang ang mapapatunayan yan. Hindi talaga siya relevant or material for proving unexplained wealth. No? So, anong tingin mo political play ni Cheese Escudero na pinabalik niya sa BIR? Oh, well, I think they're really trying to be careful kasi baka ma-technical sila. Yun ang tingin ko. Yun lang ang naiisip ko at the moment. Pero sa akin, pagdating dito sa article of impeachment talaga, feeling ko yung misuse of confidential fund, unexplained wealth, bribery, graft, and corruption, fishing expedition pa rin sila. Nandun sila sa mode na yun. Kaya inuna nila yung article number 4. Oo. Kasi feeling ko talaga, may ganun na parang they're buying time. On the other hand, dun sa pagpapabalik ng BIR, I think it's more about nag-iingat din ata ang itong si Escudero kasi nga may tinatawag kang bank secrecy law. Yun din yung pino-point out kanina, which is sa akin, I think they're trying to be mag-ingat sila para walang butas na makita at probably they're trying to say na okay, first day pa lang ng impeachment trial baka meron na nga silang problema dun sa pag-i-elect ng impeachment presiding officer, dadagdagan pa nila nitong box ng BIR. I think they already know na maybe the people will react and probably politically it will be perceived na talagang mayroon kang tinatawag na script na pina-follow sila. So they're really trying their best to, to appear that the whole proceeding is parang, following the rules, procedures, constitutional in some ways, and it's not political and blah, 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 and wah, wah, wah. Ganun ata eh. They're really trying their best na appearing na legitimate siya or hindi siya political persecution or crucifixion of the vice president. Parang they're trying their best kasi first day pa nga lang naman. So titignan natin kung ganun nga ba yung nangyayari. Anyway, nasabi mo na sa dami ng mga hearing dates sa hiningi nila, 62 days for the prosecution, 30 days for the defense. Mukhang aabot ito ng 2017 kasi ang intention nga talaga nila, kung di makukonvict si Sara, masira si Sara. No, in time drug nila yan eh. Yes, oo. Anyway, kasi dalawa lang. Before we go, dalawa lang sa akin kasi ang political reading politically kasi ang tingin ko kasi dito sa impeachment trial, of course we all know it's a political proceeding, there's a political motivation and politically motivated, pero ang pinaka importante sa kanila dalawa, of course the objective na i-convict nila si VP, on the other hand is also the secondary or even the primary goal na masira nila ang imahe not only of the vice president, I think from my reading, but of the whole family. Kasi nga yung
may mga, di ba, doon pa lang sa House, nagkaroon ng hearing ang Committee on Justice na parang sometimes inisip ko, bakit mo pinatatawag ito? Wala naman, kung ititignan mo itong mga witnesses na to, ito yung mga ebidensya na, it's not necessarily directly connected to the articles of impeachment. So why do you discuss these things? So it's Well, really, oo. the target is not only the Vice President, I think it's the whole Duterte family. I think this is more about trying to eliminate the whole Duterte family, figuratively speaking, in the whole political arena of the Philippines. Ito yung Anyway, tingin ko dyan. The opinion of a president in an impeachment proceeding is of no importance. Impeachment proceedings, baka na ba sinabi ni Bangag na kailangan pumunta siya? Impeachment proceedings must be guided by the Constitution and due process. The respondent has the right to be represented by counsel, and the decision to personally testify is a matter of legal strategy and constitutional rights. The burden remains on the prosecution to prove its case. Choosing to appear through counsel rather than testify personally does not diminish accountability or imply a lack of transparency. The integrity of impeachment trial depends on adherence to the rule of law, not on whether the respondent personally takes a stand. Kasi pinapalabas nila na kung talagang gusto ni Sara Duterte, ni Inday Sara na harapin, being accountable, dapat umarap siya. Yun nga yung narrative ng mga bangag, na mga bobo. Okay? Na kailangan nandun si Sara. Pero hindi nila taong bayan na constitutional rights, okay, ni Inday Sara, yung ginagawa, at kasama yan sa legal strategy. Alam nyo na yan. Then now, ano ginawa nila? Ano nakalagay sa Constitution? Ang presiding officer dapat ang kanilang Senate President. Di ba? Pero nagbotohan pa sila kasi alam nilang bobo yung nilagay nilang Senate President. Alright? So ngayon, nag-elect sila, pinagbotohan nila kung sino ang magpe-preside. In the first place, di ba? Alam nilang bobo si Gatchalian, bakit hindi si Escudero uli? Di ba? Ang ginawa nilang Senate President, alam naman natin, ang history, si Escudero, dati sa majority, natakot lang na makulong. Kasi kung hindi si Escudero bumaliktad at si Joel Villanueva, ang dadanasin nila katulad ngayon dyan sa nangyari kay Senator Marcoleta at dito kay Defensor. Kaso lang, bumaliktad sila, kaya ngayon nandiyan sila sa Senado. Ngayon, tingnan mo, wala si Senator Marcoleta, di ba? So, wala nang batas-batas sa bangag. Tinitwist nila yung batas. Yan patungkol din sa presiding officer na yan, dapat Senate President. Pero tignan mo, nagbotohan pa, binali nila lahat ng batas. Kaya sabi ko nga kababayan, nasabi na natin lahat. Okay? Nasabi na natin lahat ang mga issue at ang mga OFW all over the world, kahit pag saan magpunta ang mga bangag, minumura sila, sinisigawan sila, dahil nga sa ginagawa nilang pagnanakaw, panggigipit. Okay? Yes, power tripper talaga ang gobyerno. It's useless, sabi ni SYGCH. Exactly. Talagang wala na pong nire-respeto, wala silang takot, wala silang kahiyan, basta sila ubusin nila yung pera ng bayan, bayaran nila yung mga military para hindi bumaliktad sa taong bayan, mag-deliver ng mali-maleta dahil, harap-harapan binabastos sa Senado. May scan ko lang, even yung mga point of order ni Senator Alan Cayetano, ayaw na pakinggan. Kapag nagpe-present siya ng kanyang, binabasa niya yung rules ng Senate, talagang, hinaharang siya. Wala nang kalayaan. Wala nang freedom sa Pilipinas. Diba? Dahil nga mga kababayan, alright? Mukha na silang tanga. Imagine mo, dalawa sila dun sa unahan. Ibig sabihin, alam nila na bobo talaga si Gatchalian at dahil nga hindi siya abogado, hindi niya alam kung paano mag-preside. Okay? At wala talaga siyang alam dahil lalamunin siya ng mga abogado mismo ng mga counsel ni Inday Sara. Ngayon, ang nakikita ko na lang dito, di ba? Mukhang tanga, no? Saan ka nakakakita? Dalawang presiding officer. Anong kabubuhan yan? Di ba? Dalawa, di ba? Alam nila na binabali nila yung batas eh. Alam nila na hindi nila sinusunod. Pero makapal ang mukha nila. Ganito kasi mag-isip kapag addict.
Kapag addictus benedictus, ganito mag-isip. Kaya kawawa ang Pilipinas. But ako, I'm still hoping and being positive na sa ganitong mga nangyayari ngayon, sabi ko nga kanina, in the past, ang dami namang tipping point para manindigan ng taong bayan, para magsalita o tanggalin itong mga putang inang ito. But tignan natin, lahat ng nangyayari sa bayan natin ngayon na paggigipit, may mga kadahilanan yan. Hindi lang natin alam kung anong mga mangyayari sa susunod. Siguro naman hindi tutulog ang yung mga INC at iba pang mga naninindigan, mga supporters ng taong bayan, even supporters ng mga Duterte, na ako nakikita ko na dahil sa ngayon si Senator Marcoleta nasa PNP Hospital, syempre ikaw ba naman na ikukulong, nauna pa nakulong sila. Sinabi din niya ni Mike Defensor, nauna sila nakulong bago sa tunay na mga magnanakaw. Diba? Si Tambaloslos, pag-alagala. Si Sandro Marcos na bilyon-bilyon ang ninakaw, pag-alagala. Well, si Bangag, si Satanas. Ako nakikita ko dito, sige lang. Okay? Maggipit lang kayo ng maggipit. Dahil oras na bumaliktad ang gulong ng palad, ika nga. Let's say for example, sooner, like in the next few days, hindi natin alam kung anong mga mangyayari. Di ba? Mag-aklas ng taong bayan o who knows kung anong mga pwede pang mangyari talaga. So what if mamatay si Bangag, pumatay ang dalawang paa niya dahil na-overdose siya sa kakalaklak ng alak ng pinagbabawal na gamot, and for whatever reason, okay, magurgur si Bangag, whatever reason. Siyempre, automatic si Sara Duterte ang maging presidente. Matutuloy pa ba yung impeachment? For sure, tutuloy-tuloy pa rin yan. But kapag si Sara na ang maging presidente, kung sakali ma-overdose si Bangag, anong gagawin dito sa mga putang inan to? Anong gagawin sa mga senador? Anong gagawin sa mga maletagang? Kung ako tatanungin ninyo, pag nagkaroon, let's say ako si Sara, right? Pananagutin ko silang lahat. Dahil hindi forever hawak nila ang kapangyarihan. Pananagutin ko silang lahat at talagang si Lisa Tanas, mga kababayan, ay ipapasuka ko sa kanya lahat ng pera at lahat ng mga nagnakaw, undersecretary, assistant secretary, secretary, sa likod nilang lahat na naglustay ng kaban ng bayan, pananagutin ko sila. Yes, wala ng batas-batas sa Pilipinas kasi nga adik ang Bangag administration na ito. So, sana dumating ang panahon, ako in-expect ko may mga magrarally anytime soon, pero may mga lumalabas na yata, di ba? Ngayon, mga kababayan, yan na lang ipagdasal natin na talagang manindigan ang Pilipino. Kung kailan, hindi natin alam. Pero ako, I'm still positive na hindi ito, konting kibot na lang to, hindi ito forever. Mananagot silang lahat. Okay? Sa ngalan ng batas. Bangag, huwag kang pasisiguro. Sa lahat ng pagigipit mo, okay? Hindi lang mugshot. Ako, di ba, sila Bangag, ang daming ninakaw, pero hindi sila na mugshot. Okay? Ako, kung tatanungin niyo ako, kung paano ko nakikita ang itsura ng mga Bangag from, maybe 2 years from now, or maybe 3 years from now, mahaba-haba na yung 3 years from now, or 2 years from now. Dapat managot, makulong, habang buhay, o magurgur, bitayin silang lahat. Kung mayroon mang batas na ganon, ako I'm looking for na magbabayad silang lahat. Magbabayad lahat ng mga ito. Si Lisa Tanas, ikaw Lisa Tanas, matitikman mo ang hagupit ng batas pag dumating ang tamang panahon para sa iyo. Lahat ng pinahan mong hayop, pinakademonyo ka. 10 ng pamilya mong kawatan, magbabayad kayo sa taong bayan at magbabayad kayo sa batas.
Sa ngayon, i-enjoy mo lang ang pagnanakaw mo at hindi mo mapapakinabangan lahat yan. Okay? Ipapasukan namin sa'yo yan ng taong bayan, tandaan nyo. The impeachment trial is either fair or not fair. It's either we follow due process or we do not follow due process. It's either we follow the Constitution or hindi. Walang middle ground yun. So malinaw na malinaw sa Constitution na dapat ang presiding officer yung Senate President. Hindi totoong walang kaugnayan to sa May 1, May 13. Kasi obviously, may mga powers that be na ayaw yung grupo namin ang majority at mag-preside. So okay yun, na-settle yun. Because nung nagka-13 sila, si Senator Wid na. But bakit mag-e-elect ng ibang Senate President? At hindi ko sila maintindihan nung bring up ko na sa tamang forum yan, na bakit ang AMLA illegal na tinignan ang bank account ng 3 senador dito sa Senate. Ang sabi nila, wag i-take up dito, hindi tamang forum. So galit sila pag nagpe-Facebook ako, wag daw Facebook, kumarap daw ako sa kanila. Pero pagkaharap sila, galit din sila at wag daw i-take up dito. We cannot be blind na nagkaugnay-ugnay lahat ito. Having said that, ayaw natin maantala yung impeachment trial. That's why we're just registering a continuing objection. But I am concerned na once you bend the law, once you do not follow the Constitution, sunod-sunod na to. So despite po ng continuing objection ninyo ay patuloy kayo magpa-participate dito sa impeachment trial? Yes, kaya lang nga, magkakaroon ng mas maraming question on it. In the end, whether makonvict o ma-acquit ang Vice President, importante ang sinabi ng taong bayan, 1, walang selective justice, 2, it is precisely justice, ibig sabihin, fair at nagkaroon ng due process. Pero apektado ang due process kung papalitan natin pati yung sino mag-preside. Kung hindi importante kung sino mag-preside, bakit nilagay sa Constitution kung sino? Bakit may rules tayo kung sino dapat mag-preside? Senator Cayetano, sa palagay po ninyo, how should the public appreciate ito kung mga balitaktakan na nangyayari po sa loob ng impeachment trial? Because it may sound all too alien or, too gobbledygook for I a love lot your of our question. people. Yeah. Because simple lang, no? People should demand better government. People should demand total accountability. So we're here, we're present, we're going to hold the Vice President accountable, but let's also hold accountable lahat ng involved sa flood control at yung iba. So kung ma-schedule natin ng 30 weeks na tuloy-tuloy yung trial, bakit hindi ma-schedule yung flood control sa Blue Ribbon Committee? Diba? So sa tanong mo, how should they appreciate? Tiyagain nyo lang po, day by day, hopefully yung mga dean, yung mga legal experts ma-explain nito in a non-partisan way. Ang problema talaga, Jessica, is masyadong partisan lahat ngayon. But the point is, they can also read. Ano ho bang balita sa flood control scam? Wala nga eh. Dun sa magkaroon ng impartial na hearing, impartial na trial, lahat nagsasang-ayon ito. Ito, meron na. Pero yung magkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing at ilabas kung sino yung mga talagang witnesses, wala. Nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Tatakbo ho itong impeachment trial for over 7 months. Paano po yung legislative work ng Senado? Tatlo ang kailangan natin sabay-sabay. Impeachment, legislation, at saka yung flood control. Pero may pang-apat, we have a creeping economic crisis upon us. Mabigat ang pananalapi ng ating bayan, mabigat ang inaharap ng mga negosyo. So we have to find a way na isabay-sabay lahat ito. Salamat po. Sir, ano po ang inyong pagbasa naman dito sa hindi pagpunta ng Vice President dito sa unang araw na impeachment trial? No, you do not judge the strategy. So ang order ng court ay pwedeng ang abogado or pwedeng yung Vice President. So it's just like a election campaign. In previous election campaigns, lahat ng kandidato pumunta. Nung last election campaign, sabi ni President Marcos, mas mabuting hindi siya pupunta. So may strategy yung bawat yan eh. So kami ang titignan namin, hindi yung strategy, yung ebidensya. So it's really up to both sides. I mean, the complainants, they can be there, pwedeng wala. Diba? Basta't nandun yung panel of prosecution. Parang it should not be taken against the Vice President. I won't comment on that kasi dapat nga neutral kami. Ang point ko lang,
It's not illegal matter, it's a matter of strategy. Okay, and then sir, yung ngayon po nakakulong na si Senator Dante Marcoleta, nakasamahan ninyo sa minority bloc. Anong statement? Pupuntahan niyo ba si Senator Marcoleta? Definitely ay bibisitahin namin. Ang una, safety nila. Pangalawa, na dapat maka-attend sila. At hindi kami naniniwala na hindi nakatali lahat ito sa mga investigasyon sa corruption at sa lahat ng nangyayari sa ating bansa. Common sense, tali-tali lahat to. Yung nangyari dito sa Senate ng May 11, May 13, June 3, yung pag-aresto ni Jinggoy Estrada, pag-aresto ni Senator Marcoleta, yung hindi paglabas, yung hindi pag-hearing ng Blue Ribbon Committee, nakatali lahat po yan. Hindi totoong hiwalay-hiwalay na issue yan. And then ang gusto niyo bang mangyari? Magpetisyon ang impeachment court? Ang gusto ko sana mangyari ay magkaisa yung impeachment court. Total, sinabi na natin na 16 to convict. So Magkaisa pagka po hindi na- maka-attend yung dalawa, considered ng acquittal yon. So walang mananalo doon. Opo. Kasi hindi lang ma-appreciate yung evidence. So pwede kaming sumulat or makipag-coordinate. When I say coordinate, hindi kausap formal na pleading sa Sandigan Bayan stating our case and asking them to allow the two senators to attend. To attend, pero kaya lang, si Senator Jinggoy po kasi suspended pa. Yes, pero suspended ba siya both as a senator and as a senator judge, or suspended lang siya as a senator? And in case na suspended siya as both, meron namang 3 months lang yun eh. Yung kaso na to mahigit 3 months. So hindi ba siya pwedeng manood at makita? Kasi iba yung personal nakikita mo yung witnesses at iba yung nakakapagsulat o note sa amin kung anong gusto niyang itala. Kahit po mag-observe kung suspended pa rin The sila. reality is, this is sui generis. So wala sa lahat ng libro ng batas ito at paano ngang ma-apply yung mga batas sa suspension, sa anti-graft. Kasi hindi naman nabasa lahat ng sitwasyon na katulad nito na ang dami na nakulong, marami pa silang gustong ikulong. One impeachment starts today. Sinabi yung isang side 62 trial days, yung isa 30 trial days. Ano po ibig sabihin nito? Kasi 3 times a week lang po kami. So 30 linggo po tayo magta-trial. Okay lang po 'yon. Kasi napaka-importante po ng accountability, napaka-importante masunod yung impeachment. But eto po tanong ko, bakit natin ginagawa lahat ng pag-aayos, lahat po para maayos po ang impeachment, 30 weeks, pero walang schedule sa Blue Ribbon Committee sa flood control? Ni isang hearing, hindi makapag-announce kung kailan yung hearing at mabigyan ng pag-asa yung mga witnesses. Pero pagdating dito sa impeachment, ulitin ko po hindi ko criticize. Tama yung impeachment. Tama na isaayos natin to. Tama na nagkaroon ng pre-trial. Tama na lahat tayo maging impartial. But hindi ba tayo pwedeng maging impartial din sa flood control? At napakarami pang ibang corruption issues. No? Senator Marcoleta was arrested today. Hindi ko isa-isahin yung mga issues na pag-usapan na yan during the rally. We know that many people feel it's selective justice, and it's not even only selective justice, pero yung issue ng campaign finance versus plunder, para sa marami napakalayo nito. At sabi nga po ni Congressman Leandro Leviste, di ba, Legarda, na kung ganun, 90% ng politiko makukulong. Pagpasok ko sa Senado, nagulat po ako. Alam ko po na simula nung May 11, nagbago ang Senado. Talagang naging under attack, naging under siege. Talagang nag-attempt ang Malacanang na makontrol ang Senado. Pero nagulat po ako kasi yung Senado is usually just like the House of Representatives, a house of a people. Siyempre may mga gate, no? Pag tinitingnan niyo po yung bagong building sa BGC, mas open po to. Sa Fort Bonifacio, mas open, no? Pero ito, dahil GSIS building at dahil nga nagkaroon ng mga issues, sabihin mo na kailangan itaas yung security. Pero pumunta po kayo dito, mukhang kampo po ang Senado ngayon. Napakalayo pa lang, puno-puno mga pulis, may mga barikada, sunod-sunod po yung mga checkpoints. So it's not only like a military camp, it's like a garrison camp. No? So dun sa nagtatanong na, halimbawa may dumating na foreigner or mga businessman or mga ambassador, sabihin martial law ba? Siyempre hindi. Pero bakit ang Senado ngayon ay mukhang garrison or fortified na kampo, no? So, beneath all of this, there is a creeping economic crisis. Marami sa malilit natin mga negosyo ay may problema. So, on one hand, maganda na tinaas yung sahod, and I'm in favor naman na taas yung sahod. But yung per industry at per business,
iba-iba kalagayan. So maraming small businesses, halimbawa ngayon, 20-30% ang niliit ng kita, endangered na masara. So tumaas nga sweldo, nagsara naman. And dahil ang focus ng gobyerno ay nasa impeachment, wala dun sa anti-corruption, wala dun sa ekonomiya, mukhang creeping na palaki itong economic crisis na wag naman sana. In the meantime, may padating na super bagyo. In the meantime, mayroon na strong or super El Nino. In the meantime, alam natin bagyuhin tayo. Nag-alboruto yung iba nating mga bulkan. So, we have to read the season. So, guys, ang sasabihin ko lang, common sense, in prayer, in knowledge, read between the lines sa pag-aresto kay Senator Marcoleta. Iilan na lang po kami dito. So, paano po nangyari na sa dami ng lumalaban, ang parati pong may kasalanan parate, yung lumaban or yung gustong lumabas yung totoo, no? So, I would dare say there's also a crisis of confidence. A crisis of confidence is not only in the administration but in all politicians. Anong problema nito? Ang makikinabang lang po dito yung extreme left at yung extreme right or yung komunista at yung pasista. Kasi sila po yung mga lumalaban na mali ang buong sistema at sila po ang mga kalaban ng democracy. So, regardless of our politics, we have to fight for democracy, for our democratic rights. And democratic rights, may freedom po talaga yan to speak out. May freedom po talaga yan na labanan ang corruption. Ang problema, pag nagagamit na yung mga legal institutions at system, humihina po tayo. I'm comforted by the verse I read this morning that the light shines on the darkness and the darkness has not overcome it. Alam mo, habang binabasa ko to, sunod-sunod na yung text na huhulin na si Senator Marcoleta, nandun na sa Sandigan Bayan, dadalhin na sa Payatas and everything. And we're all human eh. So parang nakakawalan ng pag-asa, di ba? Yung parang magsa-start ka ng impeachment, iilan na lang kaming abogado dito sa Senado, narinig na natin na pabababain nila yung numero para imbis na 16 to convict, maging 14 o 30 ng ating constitution. Kasi napakaganda nito eh. Pag binasa niyo po to, ito po, magkakaisa tayo na ito ang gusto nating klaseng Pilipinas. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves, our posterity, the blessings of independence and democracy. Tingnan niyo po ito ha, the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. So yun po ang pakiusap ko ngayong hapon na to. Paglaban natin ang konstitusyon ng ating bansa. Paglaban po natin katotohanan, labanan natin corruption. Let's not fight each other. Let's fight corruption. Let's debate kung ano yung tama sa konstitusyon, but let's fight for the Constitution. Ito pong mga nangyayari sa atin ngayon, ito po parang napaka-gifted po nating lahat. Dahil nangyayari lahat sa harapan natin ng kasi isang araw, ito po yung magiging kasaysayan at maisusulat sa lahat ng talaan. At tayo po ay saksi sa mga nangyayari. Kaya ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ng aming Senate President ng Taong Bayan, Alan Peter Cayetano, na maging mamatsyag po tayo at wag po tayong parelax-relax lang na parang walang nangyayari. Sapagkat dito po, kapag ito po ang naghusga ay ang kasaysayan, wag naman po sabihin ng inyong mga magiging lahi na kayo'y naupo lang at walang ginawa. Ito po ay tandaan po natin, meron po tayong obligasyon una sa Panginoon Diyos, pangalawa sa bayan natin at sa taong bayan. Huwag po natin kalimutan yon. At napakaganda po nung kanyang sinabi kanina na tayo'y magkaisa, ang kalaban natin korupsyon. Hindi tayong Pilipinong magkakalaban. Yun pong korupsyon ang kalaban natin. At yung mga mapaggawa po ng mga kwento, mapaggawa ng mga istorya, yung mga magagaling manira, yan po ang kalaban natin. Panahon pa lamang po ng mga propeta, isa na po dyan, si Jesus Christ, peace be upon Him, ang kalaban din niya, fake news. Sabi nga po dati, ang una daw na gumawa ng fake news si Satanas. Totoo po yun, hindi ba?
Kaya dito po sa pagkakataong ito, dapat alam natin kung sino ang kakampi natin. Doon ba tayo sa katotohanan o doon tayo sa fake news? Yun lamang po. Maraming salamat po. So, in behalf ng buong grupo at ni Brother Robin, no? So, addressing ourselves to Christians, Muslims, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, mga Buddhist, mga hindi naniniwala sa mga spiritual, no? Lahat pa rin tayo Pilipino pa rin, bansa pa rin natin to. So ako, sang-ayon kay Robin, first, meron tayong obligasyon sa Diyos. Pero regardless ng paniniwala natin sa Diyos, which is of course most important to us, yung responsibility natin to each other. So paumanhin lang po sa Senate Media, alam kong gusto nyo magtanong about yung pagtanggal kay General Mao. Sasagot na rin kami ni Senator Robin dun sa obstruction of justice. Nililinaw ko po yung buong grupo, we obstruct injustice. Guilty po kami of obstruction of injustice. Yung obstruction po, pangaharang, hindi po namin hinaharang ang hustisya. Ang hinaharang po namin, yung pong kawalan ng hustisya or injustice. So, paumanin lang sa Senate Media, let's focus on the impeachment today. And in the next few days, kasi Monday to Wednesday yung impeachment, para lang pong mabigyan din po namin yung ng substantive na laman yung aming sinumpaan na impartial justice. Having said that, the other issues will go on, and meron naman tayong Thursday, Friday, Saturday during the week, no? At yun, ulit-ulitin po namin. Pwede naman po natin isabay na magkaroon po ng investigasyon sa flood control, sa iba pang DPWH projects, sa corruption sa ating bansa, maging anong ahensya man yan, yung pong mga pang-aapi sa ating mga kababayan, pwedeng ituloy-tuloy po lahat yan. We cannot stop. Hindi one-issue nation tayo. Muling lumutang ang panawagang pagpapanagot sa mga sangkot sa mga maanumalyang flood control project, bunsod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lugar. Pero mula nang pumutok ang issue, ilan na nga ba ang nakakasuhan? Sa paglubog sa baha ng maraming lugar sa Metro Manila, lumutang ulit ang issue sa umunoy maanumalyang flood control projects at panawagan na may managot dito. Sigaw nga ng ilang natrap sa baha.